Part 110, Gretchen. Magandang araw mga ka-Ashlon. Naku, ano kaya ang mangyayari sa pagdalaw ni Gretchen at George sa probinsya kung saan nakatira ang kanilang ama? Sa tingin nyo, may maganda bang kakahinatnan ng pagkikita nila? Nako mga ka-Ashlon, huwag niyong papalagpasin ang episode natin today. Kahit ako, excited nang ibahagi sa inyo, kaya hindi ko napapatagalin pa at simulan na natin. Nang makarating sila sa dati nilang bahay, agad nilang hinanap ang kanilang ama subalit hindi nila ito makita. Matapos ang ilang minutong paghahanap, natagpuan ni George ang lalaki na nakalublob ang mukha sa fish pond nila. Tulungan mo ko dito, Gretchen? Tawag niya sa kanyang kapatid na nasa loob ng bahay. Puno ng pag-aalalang napatitig si George sa kanilang ama. Paano na lang kung hindi sila dumating? Baka nalunod na ito nang wala man lang kamalay-malay dahil sa kalasingan. Mabuti na lang at humihinga pa ito. Magkatulong silang dalawa na dinala si Gary sa loob ng bahay at pinunasan ng mukha. Sa pagkakataong yon, nagkaroon na to ng malay pero parang wala pa rin to sa wisyo. So hindi nga pala talaga nagsisinungaling ang kanilang ina nang sabihin nito na laging naglalasing si Gary at nananakit na. Kaya naman pala ito naglayas dahil hindi na to nakatiis pa. Gagawa lang ako ng mainit na sabaw para sa hangover. Bunting hiningang ani Gretchen. Makalipas sa ilang sandali, lumabas na si Gretchen sa kusina, dala ang isang bowl ng umuusok ng hangover soap. Magkatulong ulit sila ng Kuya George niya na subuan ng lalaki. Subalit, pagkatapos ng ilang subo, sinuka din lahat ng kanilang ama ang laman ng sikmura nito. Agad tinakpan ni Gretchen ang kanyang ilong nang kumalat sa buong salas ang masangsang na amoy. Hindi na napigilan pa ni George ang pag-usbong ng inis sa sistema niya. Ano bang nangyayari sa'yo pa? Hindi mo ba alam na napakadelikado ng ginagawa mong paglalasing araw-araw? Paano na lang kung di kami dumating, di tuluyan ka ng nalunod ngayon? Nang marinig ni Gary ang mga sinabi ni George, unti-unti nang naging klaro ang paningin niya. Pinilig niya ang kanyang ulo. Mas gumaan na ang pakiramdam niya matapos niyang magsuka. Ilang sandali pa itinoon niya ang kanyang atensyon sa kanyang kaharap. Nang mapagtanto niyang si George ang nagsasalita, agad niyang kinuwelyohan ng lalaki. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung malulunod man ako, problema ko na yun. Kung pupunta ka lang dito parang umawa, umalis ka na. Padabog na inilapag ni George ang bowl na may lamang sabaw sa ibabaw ng mesa at dismayadong napailing. Ikaw na nga ang tinutulungan, ikaw pa ang galit. Sinisira mo ng pamilya natin pa. Pati si mama naglayas na dahil hindi nakatiis sa'yo. Ano ba talagang nangyayari sa'yo at nagkakaganito ka? Agad na umusbong ang galit sa sistema ni Gary. Bago pa man makahuma si George, lumipad na ang kanyang kabuo sa mukha ng lalaki. Ang ingay-ingay mo. Hindi porket malaki ka na may karapatan ka ng pagalitan ako. Lumahayas ka sa harapan ko. Bahagyang nasugatan ang gilid ng labi ni George dahil sa pagkakasuntok ng kanilang ama. Hindi naman nagustuhan ni Gretchen ang nangyayari. Hindi niya inaasahan na pagkatapos nilang iligtas ang kanilang ama, may gana pa itong sakta ng kapatid niya. Agad niyang hinila palayo si George sa kanilang ama bago siya nagsalita. Hayaan mo na siya kung gusto niyang magpakamatay. Di naman natin siya mapipigilan kahit ano pang sabihin natin sa kanya. Mula kay George, lumipat ang tingin ni Gary kay Gretchen at mas lalo pang bumangis ang ekspresyon nito. Tumahimik ka, singhal nito. Hindi ako tatahimik dahil tama naman ang sinabi ko. Kung naging maayos ka lang sana hindi ka mapagsasabihan ni Kuya at di kami makikialam sa'yo. Naiinis na wika ni Gretchen. Sino bang anak ang natutong makialam sa mga bagay sa pagitan ng mga magulang? Akmang hihilahin niya na si George palabas nang marinig niyang magsalita ang kanilang ama. Wala kang utang na loob. Ang kapal na mukha mong pagsabihan ako ng ganyan. Galit nitong asik at akmang sasampalin na si Gretchen. Pero mabilis na humarang si George sa pagitan nila. Ayos lang sa akin na akong suntukin at sampalin mo. Pero wag na wag mong sasaktan ng kapatid ko. May diing bigkas ng lalaki. Imbes na kay Gretchen tumama ang palad ni Gary, doon sa pisngiyo ni George dumapo. Sinabi ko na sa'yo, wag kang makikialam. Sasaktan ko siya kung kailan ko gusto. Hindi inaasahan ni George ang lakas na meron ang kanilang ama. Sinamantala naman ito ang kanyang pagkabigla at agad siyang tinabig dahilan para mapasubsob siya sa sahig. Sinubukan ni Gary na abutin si Gretchen pero umatras to at bumagsak sa pinakamalapit na sofa. Napangisi naman siya. Tatakas ka pa ha?
Agad na tinakpan ni Gretchen ang kanyang tiyan para protektahan ang kanyang dinadala. Nang makita niyang umangat ang kamay ng kanyang ama, wala na siyang nagawa pa kung hindi ang mapapikit ng mariin. Subalit ang inaasahan niyang pagdapo ng kamay nito sa kanya para saktan siya ay hindi nangyari. Bagkus, lumitaw sa pagitan nila ang isang matangkad na figura at sinipa si Gary palayo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Gretchen na napatingin sa bagong dating at napagtantong ang asawa niya ang naroon. Demetrio, anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong. I came here because I am worried about you. Anito bago lumipat ang tingin sa kanilang ama. What's going on here? Natigilan naman si Gary at gulat na napatitig sa lalaking nasa harapan niya. Ilang sandali pang lumipas bago siya nahimasmasan. Sino ka? At bakit bigla ka na lang pumasok sa pamamahay ko? Agad na tumayo si Gretchen at iniharang ang sarili niya kay Demetrio sa takot na baka saktan din ng lalaki ang kanyang asawa. Siya si Demetrio Colin Yamoto at siya ang asawa ko. Ani at pinukol ng masamang titig ang kanyang ama. Inaasahan na ni Gretchen na magagalit ang kanyang ama gaya ng ginawa ng Mama Teresa niya dahil hindi sila nagbigay ng pera sa lalaki nang magpakasal sila. Pero ang kinagulat niya ay ang takot na rumihistro sa mga mata ng lalaki at umatras pa ng ilang hakbang palayo sa kanila. Maging si Demetrio ay nagtataka sa naging reaksyon ng ama ni Gretchen. Nakakatakot ba talaga siyang tignan kaya ganon na lamang ang pagkagimbal nito? Umalis na kayong lahat sa pamamahay ko. Nakayoko nitong turan at pilit bang iniiwasan ang mga mata ni Demetrio. Naningkit ang mga mata ni Demetrio bago siya nagsalita. Kilala mo ba ako? Agad na umiling si Gary. Hindi kita kilala. Mariin nitong tanggi. Na makita ni Gary na nakatayo pa rin ang tatlo sa may salas at mukhang wala pang balak na umalis, umatras pa siya ng ilang beses papalayo sa mga ito. Kung hindi kayo aalis, pues ako na lang. Anito at nagmamadali nang lumabas ng bahay. Halos madapa pa ito at di makalakad ng maayos sa pagmamadali na makalayo sa lugar. Hindi naman maintindihan ng tatlo ang inasta ni Gary lalo na ang takot sa mga mata nito. What is wrong with him? Malamig na tanong ni Demetrio habang nakatanaw sa papalayong bulto ng kanilang ama. Buntong hiningang umiling si Gretchen. Hindi ko alam. Halos palagi naman siyang wala sa bahay noon dahil madalas siyang nagsusugal. Minsan lang din namin siyang nakakausap. Nag-aalala naman si George sa kung anong iisipin ni Demetrio kaya't agad siyang nagsalita. Pasensya ka na kay Papa Demetrio. Lasing lang talaga siya kaya ganyan siya kung umasta. Wala tayong mapapala sa kanya ngayon. Ang mabuti pa umalis na tayo bago pa niya tayo saktan ulit. Hindi naman nagsalita si Demetrio. Hinarap niya si Gretchen at sinipat ng tingin ng babae para siguraduhin na maayos lang kalagayan nito. Nang masiguro niyang walang nangyari sa asawa niya, hinawakan niya ang kamay nito at hinila na ito palabas. Halika na, umuwi na tayo. Habang naglalakad sila, hindi niya maiwasan na maawa kay Gretchen. Parehong problemado ang mga magulang na kinalakan nito. Pero sa kabila ng mga pangit na nangyari sa babae, hindi pa rin ito tuluyang maputol ang koneksyon nito sa mga magulang nito. Gayunpaman gagawin niyang lahat para protektahan to laban sa mga magulang nito kahit ano pa man ang mangyayari. Humigpit ang pagkakahawak ni Gretchen sa kamay ni Demetrio. Wala siyang attachment sa bahay nila kaya walang pag-aalinlangan siyang sumama sa lalaki papalabas. Kaya naman pala lumayas ang kanilang ina sa bahay nila. Nung nag-iiyak to sa harapan niya kahapon, nagdududa pa siya sa kung ano ang motibo nito. Akala niya nag-iinarte lang si Teresa, pero pagkatapos ng nangyari ngayong araw, naniniwala na siya sa sinabi nito. Malaki na sila ng kuya niya pero ganito pa rin ang inaasta ng kanyang ama. Kung pwede pa lang sana nakalimutan na lang nila ang pinagmulan nila, ginawa na niya. Nang makasakay na sila sa kani-kanilang sasakyan, isang estranghero ang lumitaw mula sa pinagtataguan nito habang may hawak na kamera kung saan na-record niya ang lahat ng nangyari kanina. At dahil sa nangyari nung nakaraan, kung saan naging headline ng social media si Gretchen at dinumog ng mga vloggers ang lugar nila, hindi na nagtataka ang mga taga-baryo sa mga panibagong mukhang pumapasok sa lugar nila. Excited na hinugot ng lalaki ang kanyang cellphone, tinawagan na isang partikular na numero. Sir, may nakuha akong mga interesanteng larawan. Sigurado ko magugustuhan mo to. Agad namang nagningning ang mata ng lalaki sa kabilang linya nang marinig ang sinabi ng tauhan niya.
Ilang sandali pa na ipadala na sa kanya ang sinasabing larawan. Mataman naman niyang pinagmasdan ang mukha ng mga taong nasa pictures. I didn't expect Demetrio Colin Yamoto to be involved with this woman. It's quite interesting indeed. Wala namang kaalam-alam si Teresa na pinuntahan ni Gretchen at George si Gary sa probinsya. Nang magising siya kinaumagahan agad siyang napasimangot. Masyadong pangit ang basement na pinatirhan ni Gretchen sa kanya. Nang tingnan niya ang kanyang wallet, mas lalo lang siyang nanlumo. 100 pesos na lang ang pera niya? Ano ang mabibili niya sa ganong halaga? Kahit tinulungan siya ni Gretchen na makahanap ng pansamantala niyang matutuluyan, kailangan niya pa rin gumasto sa tubig at pagkain. Masyado pa namang mahal ang mga bilihin ngayon. Nang magpunta siya sa labas, agad siyang napatitig sa mga preskong karne at gulay. Natatakam siyang makakain ng sinigang na baboy, pero dahil 100 lang ang pera niya, pinili niyang bumili ng 1 kilong bigas at noodles para may makain siya. Nakipagtawaran pa siya sa tendera sa balengke para lang makamura siya ng petsay na ihahalo niya sa noodles. Abay kung wala ka naman palang pera, wag kang bumili. Nakakaistorbo ka dito. Galit na asik ng tendera. Wala namang pakialam si Teresa. Nang makita niyang naging abala na ang tindera sa ibang customer, dumampot siya ng 1 preskong petsay at inihagis ang 5 piso sa tindera. Dinig pa niya ang sigaw at pagmumura nito at di naman niya pinansin. Wala din siyang pakialam sa kakaibang titig ng mga taong nadadaanan niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makabalik siya sa basement na pinatirhan ni Gretchen sa kanya. Nang nasa loob na siya ng tinutuluyan niya ay muli na namang bumigat ang loob niya. Kung sana hindi na lang siya naging malupit kay Gretchen noon, maaluan sana ang buhay niya ngayon. Dapat sana hindi siya nakinig kay Ramon. Dapat hindi niya na siniraan pa sa madla ang babae. May alawan sana siya ngayon mula sa sahod nito. Idagdag mo pa ang mga regalong mayat-mayang binibigay ni George sa kanya. Hindi na sana siya magtitiis pa sa buhay na meron siya ngayon. Di niya inaasahan na darating sa punto na magiging miserable ang buhay niya. Kailangan pa niyang makipagtawaran para lang sa kakarampot na gulay? Pagalit niyang hinugasan ng gulay at sinimulan na magsaing. Subalit ang di niya inaasahan, bigla na lang may likidong tumulo sa kanyang ulo mula sa itaas. Sandali siyang natigilan bago dahan-dahang nag-angat ng tingin. Patuloy pa rin sa pagdaloy ang likido na may kasama ng mabahong amoy. At kamalas-malasan pa tumulong iba sa sinaing niya. Sumulak ang galit sa kanyang dibdib. Nilingan niyang tingin sa paligid at napagtantong nagkalat ang ihi sa sahig, maging sa kanyang kama na hindi man lang niya napapansin. Agad niyang napagtanto na may leaking sa basement. Hindi siya sigurado kung may banyo sa itaas ng tinutuluyan niya. Labis na pandidiri ang nararamdaman niya at muntik pa siyang masuka. Hindi niya kayang mamuhay ng ganito. Hindi man lang siya makapagsaing ng maayos. Humugot siya ng hangin bago napagpasyahan na kumprontahin ng may-ari ng basement. Kahit ganito na ang sitwasyon niya, wala siyang balak magpaapi. Akmang lalabas siya ng basement nang matigilan siya. Iisa lang ang daan palabas, subalit isang lalaking matangkad na nakasuot ng itim na suit ang nakaharang sa daraanan niya. Itsura pa lang nito, halata nang di ka pwedeng magbiro, kung hindi, magiging kwento ka na lang. Ikaw ba si Teresa Miranda? Malamig nitong tanong. Ilang beses napanunok si Teresa, kasabay ng paggapang ng kaba sa dibdib niya. Pilit niyang inaalala sino ang mga nakalaban niya nitong huli. Baka isa ang lalaki sa mga taong naloko niya at balak siyang gantihan. Lumikot ang kanyang mga mata habang nag-isip ng mga bagay na maaari niyang gamiting palangga kung sakaling mang sasaktan siya nito. Huminga siya ng malalim bago kalmadong tumango. Ako nga, bakit? Anong kailangan mo sa akin? Tumaas ang isang kilay ng lalaki kasabay ng pagsilay ng isang malademonyong ngisi sa labi nito. Nandito ako para tulungan kang makaahon sa putik na kinaroroonan mo ngayon. Natigilan naman si Teresa sa narinig. Sinamantala yon ng lalaki para lumapit at inabot sa kanyang isang larawan. Gawin mo lang kung anong iuutos ko at mapapasaya ang karangyaan at kaginhawaan sa buhay na pinapangarap mo. Napatingin si Teresa sa larawang ipinakita ng lalaki. Pamilyar sa kanya ang mga mukha ng nasa larawan. Si Gretchen yon kasama si Demetrio at George sa bahay nila sa probinsya. Nang makita ng lalaki ang pagdududa sa mga mata ni Teresa, agad niyang pinalitan ng larawan na isang lalaking nakasuot ng isang high-end suit habang tinatanaw ang mga tao at sangkatutak na reporters.
Umawang ang kanyang labi. Hindi ba't si Demetrio din ang nasa larawan? Ang lalaking yan ang tagapagmana ng Dynamic Group of Companies na siyang nangungunang kumpanya dito sa bansa natin. Isang misteryong bilyonaryo. Hindi ba't pamilyar siya sa'yo? Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang sambit ni Teresa. Inayos ng lalaki ang suot nitong sombrero bago tipid ng umiti. You heard me. Ang lalaking yan ang isa sa pinakamayamang lalaki dito sa ating bansa. The very famous Master Colin of Dynamic itself. Your daughter married a billionaire which made it technically, you have a very wealthy son-in-law. Ilang sandaling natulala si Teresa, pero maya-maya lang mariin siyang umiling. Imposible. Nagsisinungaling ka lang. Hindi siya naniniwala sa mga katagang lumalabas sa bibig ng lalaking ito. Hindi niya ito kilala at napaka-imposible talaga na si Demetrio at si Master Colin ay iisa. Kung bilyonaryong napangasawa ni Gretchen, dapat lumipat na sila sa isang magarang bahay kaysa tumira sa isang apartment lang. Sobrang dami pa namang scammers sa panahong ito. Baka mamaya inedit lang ng lalaki ang larawan para lokohin siya. Inirapan niya ang lalaki bago mataray na tiningnan. Alam mo ba kung anong mainam mong gawin? Lumayas ka dito sa harapan ko. Kapag nabasa ka, wala akong kasalanan. Alis! Matangkad ang lalaki at matikas ang pangangatawan kaya hindi niya to kayang ipagtulakan palabas. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mo namang i-verify mismo kung totoo nga bang sinasabi ko o hindi. Maraming paraan para makumpirma mo ang tunay na katauhan ng manugang mo. Alam ko, matalino ka, Teresa. Kaswal nitong wika bago nilibot ang tingin sa kabuuan ng basement. Bakas ang pandidiri sa ekspresyon ng lalaki. Ilang sandali pa naglapag to ng isang business card sa lamesa. Kung siya man si Master Colin, walang mawawala sa'yo kapag nakipagtulungan ka sa akin. Kaya kitang payamanin. Di mo naman siguro nanaising manatili dito sa maliit at mabahong basement, hindi ba? Napatingin din si Teresa sa lugar na kinaroroonan niya ngayon. Sinamantala naman na lalaki ang pagkakataon para magpatuloy. Here is my phone number. Tawagan mo ako kapag nais mong magtrabaho sa akin. I will wait for your call. Anito at umalis na sa nirerentahan niya. Napatingin si Teresa sa likuran ng lalaking kausap niya. Kung sakali man na isang mayamang lalaki si Demetrio, gaya ng sinasabi ng lalaking kausap niya ngayon, dapat bigyan siya ng mag-asawa ng maayos na tahanan at maalwan na buhay dahil siya ang kinikilalang ina ni Gretchen. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na lumabas ng basement. Maingat siyang nagpunta sa gate ng apartment complex kung saan nanunuluyan si Gretchen at Demetrio. Sinadya niyang guluhin ang kanyang buhok at hindi maayos ang kanyang damit para magmukha siyang kawawa. Makalipas ng halos kalahating oras, isang pamilyar na sasakyan ang pumasok sa loob ng complex. Ilang sandali pa bumaba na si Gretchen at Demetrio. Mataman na pinagmasdan ni Teresa si Demetrio. Inaamin niya na kahit nagdududa siya sa sinabi ng lalaking nagpunta sa basement kanina, hindi maipagkakaila isang magandang lalaking asawa ni Gretchen at hindi mukhang isang driver lang. Sabi pa nga ng kamag-anak nila na nakakita sa lalaki, daig pa nito ang mga artista at modelo kaya bakit magtitiis to bilang isang driver lang? Hindi kaya palakas ng palakas ang kabog sa kanyang dibdib. Nang makita niyang paakit na sina Gretchen at Demetrio, agad siyang tumakbo papunta sa mag-asawa at hinarangan ang mga ito. Nang makarating siya sa harap ng dalawa, kabado niyang pinahiran ang kanyang mga luha. Ayos ka lang ba, Gretchen? Nabalitaan ko na nagpunta ka sa probinsya. Nasaktan ka ba? Nananakit ang papa mo kapag nalalasing siya. May ginawa ba siya sa'yo? Nababaliw na ang tatay mo, Gretchen. Kaya huwag kang lalapit sa kanya. Baka masaktan ka niya. Kunway nag-aalala niyang bigkas. Agad namang nagsalubong ang kilay ni Gretchen at pinukol ang ginang ng isang nagdududang tingin. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong at hindi pinansin ang mga pinagsasabi nito. Nagpunta ako dito kasi nag-aalala ako sa iyo. Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi bago siya nagpatuloy. Alam kong hindi ka maniniwala sa mga sasabihin ko pagkatapos ng nangyari. Pero nagsisisi na talaga ako, Gretchen. Inaamin ko lahat ng pagkakamali ko. Patawarin mo na ako, anak. Kahit hindi ka maniwala sa akin ngayon, hayaan mo kong makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Puno ng emosyon niyang dagdag. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsalita si Gretchen. Okay, buntong hininga nitong sagot.
Agad na nagdingding sa saya ang mga mata ni Teresa at nakahinga siya ng maluwag, pero mabilis din yung napawi sa sumunod na katagang binigas ni Gretchen. Patatawarin kita kapag pumuti na ang uwak at bumagsak na ang langit sa lupa. Grabe naman ang mga revelasyong nasaksihan natin ngayong araw mga ka-Ashlon. Akala natin tapos na ang gulo pagkatapos mailigtas si Gretchen at George ang kanilang ama na si Gary. Pero tila doon pa lang pala magsisimula ang mas malalim na misteryo. Nakita niyo ba kung paano natakot si Gary na makita niya si Demetrio? Bakit kaya gano'n na lamang ang reaksyon niya? May tinatago ba siyang nakaraan sa pamilya ni Demetrio o sadyang kilala niya ang kapangyarihang dala ng pangalang Colin Yamamoto? At ito namang si Teresa, nako mga ka-Ashlon, tila hindi talaga nagbabago ang kulay ng balat. Ngayong alam niya ng bilyonaryo ang manugang niya, biglang iba ang hihip ng hangin at nagpakitang tao kay Gretchen. Pero believe din ako sa ating bida. Hindi siya basta-basta nadadaan sa pag-acting at luha ni Teresa. Tama nga naman, patatawarin kita kapag pumuti na ang uwak. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Teresa ngayong may lintanang nakakapit sa kanya para gamitin siya laban kina Gretchen? At sino ang misteryosong lalaking nag-uudyok sa kanya? Nako, huwag niyong papalagpasin ang mas tumitindi pa nating episode. Salamat po.